Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng panahon, Thursday na. Huwebes ho tayo ngayon, ikalabinsyam ng Oktubre 2023. Simula na po ng pangangampanya para sa barangay at SK elections. Sa ulo ng ating mga balita, pagpasok ng amihan, maaaring ideklara na ng Pag-asa sa mga susunod na araw o linggo. Implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund, sinuspende ng Pangulong BBM. 17 OFW na tumakas mula sa Israel-Hamas war dumating na ng Pilipinas. Farmgate price ng manok bumagsak. Mga kandidato naman sa BSKE, binalaan ng DILG sa boat buying, boat selling sa pagsisimula nga ng kampanya. Pamilya ng criminology student na nasawi sa hazing umapila ng iba pang sa iba pang mga sangkot na sumuko na. 2 sunog sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, malitan tsansa na may bagyong ma-develop sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa linggo. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, batay sa kanilang latest data, maliit lamang ang tsansa na may pumasok na anumang sama ng panahon sa bansa sa susunod nilang araw hanggang sa weekend. Yan pa man, sinabi ni Madrina na ang northeasterly wind flow ang magpapaulan naman sa northern Luzon, partikular sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabel at Aurora. Asahan naman ang fair weather condition sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, ngunit uulanin pa rin epekto naman ng localized thunderstorm. Paliwanag ni Madrina, ang northeasterly wind flow ang hudyat na ang bansay unti-unting pumapasok sa northeast monsoon season o panahon ng amihan mula sa southwest monsoon o habagat. Noong nakarang taon, nagsimula ang northeast monsoon October 20. Kaya sa susunod na mga araw o linggo, maaari na rin ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan. Medyo nakakamabahala po. Historically, pagka ganitong nasa transition ho tayo ng amihan at saka ng habagat, may mga malalakas na pag-ulang nararanasan. Sinuspindi naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Maharlika Investment Fund sa taong ito habang nagsasagawa pa ng karagdagang pag-aaral. Inanunsyo ito ni Michael De Jesus, ang Presidente at CEO ng Development Bank of the Philippines, matay sa inilabas na memorandum na may petsang October 12 nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay De Jesus, sinatasan ng Pangulo ang Bureau of Treasury, ang Land Bank of the Philippines at DBP na suspindihin muna ang implementasyon ng IRR ng naturang batas na lumikha sa MIF. Nais daw kasi ng Pangulong Marcos ang malinaw na paglalatag ng safeguard para maging bukas ito o transparent at magkaroon ng pananagutan o accountability. Binigyan din naman ng isang kongresista na may mga dapat talagang ayusin at pag-aralan pa ang Pangulong Bongbong Marcos, kaya ipinahinto nito ang implementasyon ng Republic Act 11954 o mas kilala bilang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Albay Representative Joey Salceda, ang chair ng House Committee on Ways and Means, kailangan ng masusing pagbusisi sa Section 23 ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Maharlika Fund. Naman po kami sa pagkahaba ng proseso at sa public scrutiny at hanggang sa makita yung IRR na ginawa. Isa pa po ang interpretasyon ko dyan. Mukhang yung Section 23 o yung rule on the Section 23, napakasimple ng rule na yung PCO shall be appointed by the President as recommended by the advisory board. Pero pag binasa mo yung IRR, nag-set sila ng isang proseso
na kung saan tinataraga na ang pwede nang piliin ay yung nag-apply. So mukhang common sense naman, no? Mhm. So ang interpretasyon simple lang, hindi nakita ng presidente yung pangalan na makita. Very good development para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagpigil ng Pangulong BBM sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Naninindigan si Senator Coco na maraming depekto sa kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sinabi pa ni Pimentel na magandang nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga kwestiyon tungkol sa MIF. Kasama sina Bayan Muna Chair Nery Colmenares at dating Bayan Muna Representative si Sigane Zarate at Ferdinand Gaite. Ipinadideklara din ni Pimentel sa Korte Suprema na unconstitutional ang batas na bumuo sa Maharlika Investment Fund. Nakauwi na ng Pilipinas ang 17 Pinoy repatriates mula naman sa Israel. Lumapag sa Ninoy Aquino Terminal 3 ang eroplanong sinasakyan ng 16 na caregiver at isang sanggol pasado alas 3 ng hapon kahapon. Nalubog sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Naiwan ang isang Pilipino sa Abu Dhabi matapos mabigong makakuha ng medical clearance dahil sa mataas na blood pressure. Samantala, inihanda na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang pag-uwi din sa bansa ng second batch ng 19 na OFW mula naman sa Tel Aviv. Masaya at panatag na ang kalooban ng mga Pinoy na nakauwi ng bansa matapos na tumakas sa nagaganap na gyera sa Israel. Napanayam ng DZRH at ng radyo natin, pinasalamatan ni Maylene Rivera, isang Pinay caregiver, ang lahat ng mga tumulong sa kanila para makauwi ng maayos sa bansa. Ang kay Rivera, nagdesisyon siyang sumama sa repatriation ng pamahalaan dahil malapit siya sa border ng Gaza at nangangamba siya para sa kanyang buhay na madamay pa sa nagpapatuloy na gyera sa Israel. Ramdam na nandito ka ng masaya po, siyempre. Konting ilang minuto na lang lalabas na at makikita ko na yung mga anak ko, yung family ko. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong na makauwi po kami ng ligtas. Ate Aileen, saan ka mismo sa Israel galing? Saang lokasyon? Malapit po sa border ng Gaza. 5 meters lang po. Doon ba sa pinanggalingan mo ay talagang nakakatakot kung iyong ilalarawan? Ngayon lang. Kasi almost 5 years po ako doon. Ngayon lang po namin naranasan yun. Samantala, personal namang nakiramay si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ng nasawing caregiver sa Israel. Bukod sa pakikiramay, nagpaabot din si Romualdez ng kalahating milyong piso o 500,000 cash assistance sa naulilang pamilya ni Paul Castelvi ng Pampanga. Meron ding mga tauhan si Romualdez at ang tingog party list na dumalaw sa pamilya ni Loretta Alacre ng Negros Occidental at Angeline Aguirre sa Pangasinan upang ipaabot din ang tig 500,000 pesos na pinansyal na tulong. Ang tatlo ay nasawi sa pag-atake ng Hamas militant sa Israel. Kasama ng House Speaker na dumalaw sa pamilya Castelvi, sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Pampanga Governor Dennis Pineda. Samantala, nag-donate naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng iba't ibang uri ng gamot sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila. Ang donasyon ng PAGCOR ay sinabay sa pagdiriwang ng ika-11 anibersaryo ng pagkakatatag ng State University. Nagpasalamat naman si PUP President Dr. Manuel Muhi sa PAGCOR sa pagbibigyan ng tulong medikal sa mga guro at mga empleyado mula sa iba't ibang sangay at mga campus ng PUP. Maasa din si Dr. Muhi na magkakaroon pa ang PUP na magandang collaboration sa PAGCOR sa mga susunod pang panahon. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis! Amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge show. Subukan ng Shield Bath Soap, gali sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, inaasahang bababa ang presyo ng karning manok sa mga palengke.
Matapos na sumadsad ang farm gate price nito sa 82 pesos per kilo. Ayon kay Gregorio Santiago Angier ng United Broiler Raisers Association o UBRA, mas mababa ng 38 pesos ang naturang halaga kumpara sa 120 pesos per kilo sa farm gate price noong Setyembre. Oversupply ang sinasabing dahilan ng pagbagsak ng presyo ng karneng manok. Matapos umabot sa halos 55,000 metric tons ang dami ng manok sa mga cold storage facilities hanggang nitong October 2. Malaki niya ang malulugi sa kanila lalo't karamihan na niya ng mga nasa warehouse ay imported at hindi produksyon ng mga local broiler raisers. So, ang nakaimbak daw po ngayon sa mga cold storage facilities ay 55,000 metric tons. Sana naman tumigil na ho muna sa pag-i-import, ano ha? Para ho sa kapakanan ng ating pong mga magsasaka. Siyempre, pagka bumagsak ho ang bumagsak ho ang presyo ng manok, pambagal ho ang produksyon ng mga poultry, apektado din ho niyan ang mga magmamais. Ang isa pang good news nating napulot, mukhang bumaba din ang bilang ng mga imported na karning baboy. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, teka nga muna, mag-showbiz nga muna tayo. Si Ray PJ Abiliana daw ibinibenta yung kanyang bahay sa Quezon City. Abay, bakit? Hindi naman ito kumakandidato Alamin natin mula kay Morley Alino. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, baka may gustong bumili ng bahay na bongga dyan, ha? Dahil ibinebenta ang bahay ni Ray PJ Abiliana na sa Quezon City dahil balak nga daw bumili ng isang mas malaking bahay ang naturang aktor. Ang gusto daw na nasabing aktor ay may malaking garden dahil mahilig magtanim ang kanyang pamilya at nais din daw niya kung maaari ay magkaroon ng isang swimming pool sa kanilang bahay. Kaya ngayon pa lamang, baka gusto niyo nang bilhin ang bahay ni Ray PJ Abiliana na napakaganda naman. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alino, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 o para madagdagan yung iyong pambili ng bahay ni Ray PJ Abiliana, ito muna ating mahiwagang tunog. 4,000 ang naghihintay na premyo. Mahiwagang tunog! Yan. Ano yung bagay na yan na na-develop po sa Taiwan noong 1980s. Sikat na sikat ho sa Pilipinas. At yan po ay paborito ho ng mga kabataan. Okay. At sineserve ho yan kadalasan malamig. Ang inyo pong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Kaya lang, yung item na yon ay isa lamang sa dalawang items na ating hinahanap. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka may mga lakad ho kayo at ang inyong mga mahal sa buhay, ang mga chikiting, pagbaunin ho natin ang family alcohol protection laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista. Lalong-lalo na ng mga blind basur na suki po ni Senator Lito Lapid. Kumusta ka daw, Supremo? Sabi ng mga blind basur ng mga airport. Gamit din niya ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simula na ng 10 araw na campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre at 30. Nagbabala naman si Comelec Chair George Garcia sa mga kandidato sumunod sa election law sa campaign expenditures para hindi madiskwalipika o masampahan ng demanda. Ang mga ipapaskal na poster at printed materials ay 2 by 3 feet lamang
Ang size na susundin, dapat itong ilagay sa itinalagang common poster area. Sinabi ni Garcia na maging ang mga poster sa loob ng private properties ay kailangan ding sumunod sa 2x3 feet ruling. 96,962 ang kumakandidatong barangay captain ng bansa. 731,682 naman bilang miyembro ng sangguniang barangay, habang halos kalahating milyon, 493,069 ang mga sasabak naman sa Sangguniang Kabataan Council. Nagpaalala naman ang Department of the Interior and Local Government sa mga kandidato ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections kung ano-ano ang may tuturing na pagbebenta o pagbili ng boto. Ayon sa DILG, ang pagpapadala o pagdadala ng malaking pera, pay envelopes, bags, groceries, tokens, at kung ano-ano pang mga bagay na may malaking halaga kasama ang sample ballots ay mahigpit na ipinagbabawal. Maging ang pangako ng pagbibigay ng anumang bagay sa isang tao kapalit ng boto ay paglabag din sa batas eleksyon. Sinabi pa ng DILG na limitado lamang din dapat sa 1 hanggang 2 ang watcher ng isang kandidato sa isang presinto. Bawal din ang pagkakaroon ng blankong orihinal na balota sa araw ng botohan maliban kung ito'y pinahintulutan ng Commission on Elections. Ang sabi nga ng COMELEC, yung mga mag-iikot dapat 5 lamang ang naka-t-shirt ng merong pangalan ng isang kandidato. At para ho sa mga toda, nako, huwag ho kayong magsusuot ng t-shirt na bigay ni konsehal o kaya ni kagawad o kaya ni barangay kapitan. Bawal din daw po yan. At dun ho sa mga nagtatraffic, nakalagay naman ang best ni kapitan o ng isang kumakandidato. Bawal din po yan. Alas 4:20, inimok naman ang pamilya ng criminology student na namatay sa hazing ng isang fraternity na makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Iginiit sa DZRH at sa radyo natin ni Alex Brabante na may maayos na kalusugan at health conscious din ang kanyang anak na si Aldrin. Ayon kay Ginoong Alex, sobrang pagdadalamhati ng kanilang pamilya dahil sunod-sunod ang pagkamatay ng kanilang mga anak kung saan unang namatay ang kanyang panganay sa isang aksidente. Kasabay nito nanawagan din ng hostisya ang mga kaanak ng 25 taong gulang na graduating student ng Philippine College of Criminology na namatay sa bugbog dahil sa hinihinalang fraternity hazing. Grabe po. Hindi po talaga hindi dapat ganoon. Sobra po yung ginawa nila na karumal-dumal sa ginawa po sa anak ko. Grabe po talaga yung pagkatama po niya. May suntok sa tiyan, may paso ng sigarilyo, sa leeg, sa likod ng tenga. Ganun po. Pati pala sa ulo. Hindi po brotherhood to, tatay. Hindi brotherhood to. Opo, hindi po yung ganoon. Hindi po talaga, ay, naka po. Ay, susumigin ang buhay, oh. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat talaga sundin nyo na yung no contact policy. 2 sunog naman ng sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Quezon City at Pasay City. Dahong alas 7:47 ng gabi nang ideklarang paraw ng sunog sa San Luis Street, Barangay 12, Harrison, Pasay. Inalam pa ng maturidad ang sanhin ng sunog at kung ilang bahay at mga pamilyang naapektuhan. Sa Quezon City naman nasunog ang isang residential area sa Kaingin 1, Barangay Pansol. Napula ang sunog dakong alas 8:23 na ng gabi. Umabot lamang ito ng first alarm. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa sunog habang inaalam pa ng maturidad ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Buong suporta ni Senator Bongo sa acclaimed Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa gitna ng akusasyong doping na ibinabato laban sa kanya sa social media. Bilang depensa, sinabi ni Senator Go bilang chair ng Senate Committee on Sports, lagi niyang susuportahan at poprotektahan ang integridad ng mga Pilipinong atleta, hindi lamang si Obiena. Ayon kay Senator Go, masyadong matindi ang aligasyon ni Anais Leveleni na sinisiro nito ang reputasyon ng isang national sports hero na nagkataong may hawak ngayon ng Asian record sa pole vault. Nagugat ang kontrobersiya ng sabihin ni Leveleni, asawa ng 2012 Olympic gold medalist na si Ronald Levenelli, na sa pamamagitan ng isang post sa social media, gumagamit daw si Obiena ng ipinagbabawal na gamot.
Ang akusasyon ay ginawa matapos magpositibo naman si Tiago Braz, isa pang atleta na sinana naman ng coach ni Obiena sa performance-enhancing substance noong Hulyo. Mamalengke nga muna tayo. Kasama na natin mula sa Marikina Public Market ngayon si Noche Kakan sa Rich 27. Noche. Mayong buntag, Kuyang Angel, darito na ang presyo ng mga paunahing bilihin dito sa Marikina Public Market ngayong Thursday morning. Unahin ko yung bigas, Kuya Angel, yung special sa local rice, 60 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas dito, Kuya Angel, alam mo kung magkano? Yung wheeled milled rice, 48 pesos. Magkano? 48. Asan yung 41? Wala na. Ha? Wala 41 dito, Kuya Angel. Regular milled rice. Wala. Akala ko bababa. Bakit no? Lang. Baka dyan lang. Baka sa ibang tindahan meron. Baka naman sa iba siguro, Kuya Angel. Ibang lugar, oo. Yan, meron, 44. Ano yun? Yung wheeled milled rice. Ayan, 43, premium rice. Yung premium, 54. 50 to 54 pesos ang kilo. Yung premium. Yung bangos naman Kuya Angel, 240 ang kilo. Yung tilapia, 150. Habang ang galunggong na local, 260 ang kilo. Yung beef wrap naman, Kuya Angel, 440 ang kilo. Yung beef brisket, 380. Ang kasim, 300 ang kilo. Isama na rin natin yung liempo, 360. Habang ang whole chicken, 180 ang kilo. Ang itlog naman, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Ang palaya, 120, sitaw, 80, pechay native, 80 pesos, kalabasa, 70. Ang talong, 120 ang kilo. Tumaas din yung kamatis na sa 120. Ang carrots, 180 ang kilo. Yung habichuelas, yung Baguio beans, 100 at white potato, 250 ang kilo. Wow. Pechay Baguio, 140. Habang ang sayote, 70 pesos. Isama na rin natin yung sibuyas pula, yung local, 190 ang kilo. Ang onion white, 170. Habang ang white onion o yung imported na white onion, 160 ang kilo. Garlic imported, 160. Habang ang luya local, 180 ang kilo. Siling labuyo, tumaas na sa 550 na ang kilo. Kalamansi, 100. Lakatan, 120. Latundan, 80. Papaya solo, 70 pesos. Habang ang mangga, tumaas na sa 260 ang kilo. Sugar white, 100. Sugar was 90. Sugar brown, 88. Habang palm oil o yung 1 liter na palm oil, 80 pesos. At yung coconut oil na 1 liter, 85 pesos. So yan na presyo ng mga punahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Marikina City Public Market. Wala ka na sa Pilipinas sa DCRH. Ako sinagkikasal tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Noche. May buntag sa mga tigpaminaw nato dahil sa Kabisayan o Mindanao. Lalong-lalo na sa mga taga-Iligan, ha? Kamusta na yung mga taga-Iligan? Mga mamis, laundry day today. Sunod na ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't ka pa kasi pahirapan ng self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on tense chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, dako muna tayo sa gawing norte. 48 barangay sa Abra inirekomendang isa ilalim na sa areas of concern dahil sa barangay at SK elections. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Romy, good morning. Inirekomenda ng Abra Provincial Joint Security Control Center na masailalim sa area of concern ang 48 barangay sa 10 bayan sa lalawigan ng Abra para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Ayon kay Abra Provincial Election Supervisor Attorney May Richelle Velmes, sa pamagitan ng PJSCC Abra Resolution 001 Series of 2023, inirekomenda nila na may sa ilalim sa orange category ang 8 barangay sa Bukay at 40 barangay naman sa Abra sa yellow category. Kabilang sa mga barangay na inirekomenda sa yellow category ang 6 na barangay sa Bangged, 8 sa Bukay, 1 sa Dolores, Lagangilang, Peñarubia,
Tayom at Likwan Baay, 4 sa Mlibkong, 13 sa Pitigan at 4 sa Pilar. Sinabi ni Attorney Belmes lumilitaw sa kasalukuyang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Abra ang partisan political rivalry na pinatindi ng mga political handlers na tulad ng mga kasalukuyang provincial at municipal officials na sumusuporta sa mga kandidato sa barangay at SK elections. Kahapon lamang ay binaril at napatay ng 2 magkaangkas sa motorsiklo ang kumakandidatong kagawad sa barangay Bangbangkag, Bukay, Abra. Nakilala ang biktima na si Catalino Torralba. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Romy, Justin Gina. Voting center naman sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano sa Albay gagamitin pa rin para sa barangay at SK elections ayon sa COMELEC. Detalye na balita mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin Birakka. Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ray. Gagamitin pa rin ang mga voting center or precincts na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon para sa barangay and sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Ayon kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, ito ay sa kabila na pag-aproba ng COMELEC sa rekomendasyon ng contingency plan para sa paglilipat ng mga presinto kung saan isasagawang eleksyon. Aniya ni Regional Director Valesa, nag-issue na umano siya ng memo sa Manila na gamitin ng mga eskwelahan dahil sa mga dahilan. Na una, mayroon na umunong order ng DECAM sa mga evacuees na inisyu ni Albay Governor Greg Slagman. Pangalawa, ang sertifikasyon na inisyu ng mga LGU gaya ng mga bayan ng Kamalig, Daraga, Malilipot at Lungsod ng Tabaco na ligtas umano mga eskwelahan na isagawa ang pagboto na sinang-ayunan rin ng LGU Barangay at Department of Education. Bagamat hindi pa rin na binababa ang alert level status ng Bulkang Mayon ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ay kailangan pa rin tingnan ang convenience ng nasa 34,000 botante sa loob ng 6-kilometer PDC. Makakabawas di umano ito sa gastusin ng gobyerno, manpower at pagkalitan ng mga botante sakali mang mapanatili ang mga voting precincts sa nasabing mga lugar. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ambulance Ray, samantala, buo naman ang suporta ng mga kongresista mula sa Eastern Visayas kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa liderato nito kasama ang desisyon ng Kamara na ilipat ang 1.23 billion pesos na confidential fund para pag-ibayuhin pa ang seguridad sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, ipinahayag din ng 12 mambabatas mula sa Eastern Visayas ang kanilang tiwala sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Ang pahayag ay pirmado ni na late Representatives Lotila Javier, Ana Victoria Veloso Tuason, Richard Gomez, Carl Nicolas Cari, sama Representatives Stephen James Stan, Michael Reynolds Stan, Southern late Representative Luz Mercado, and din si Christopher Coco Iappa, Eastern sama Representative Maria P. Abunda, Northern Sama Representative Paul Daza at Haris Christopher Ongchuan, kaya din si Biliran Representative Gerardo Jeriboy Espina Jr. Pinuri din naman ang kongresista ang liderato ni Speaker Romualdez dahil sa riguan itong pag-isahin ng mga miyembro ng Kamara kahit sila'y mula sa magkakaibang partido politikal at nagkakasundo sa mga halagang issue. Sinita naman ang Commission on Audit ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng irregularidad umano sa paggamit ng Development Fund na ipinambayad sa pagkain at catering services na isang hotel noong 2022. Ayon sa COA, hindi sumunod sa guidelines ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance, ganyan ng Department of the Interior and Local Government. Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2020, ang Davao City Government sa paggamit ng 6.4 million pesos na halaga ng Development Fund na nakalaan para sa mga priority development projects ng gobyerno. Ayon sa COA, sa ilalim ng programang Honoring Centenarians in the City of Davao, nagbayad ng 125,000 ang Davao City Government sa Grand Bensing Hotel para sa food and catering services at ang pondo kinuha mula sa Development Fund. Nagbayad din umano ng 83,000 para sa supplies and material expenses sa GMZ Printing Services at iba pang mga gastusin. At ang pondo ay nanggaling din sa Development Fund.
Ang 3.2 million pesos ay para umano sa financial assistance na ibinigay naman sa First Centenarian Award ng Davao City para sa buwan ng Oktubre ay hindi dapat nanggagaling sa naturang pondo ayon sa COA. Para sa Sports Development Program naman, gumastos ang Davao City ng mahigit din 1 milyong piso para sa premyo at ibinayad naman ito kay Cindy Cruz. At 346,000 naman para sa premyong ibinayad kay Agnes Gulanes na ayon sa COA, hindi din dapat nanggagaling sa naturang pondo. Isa sa mga combat military truck ng 10th Infantry Aguila Division ginawa ng mobile classroom. Nagtuturo ito sa mga Parplang community sa Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Simula nitong June 2022, nawala ng anumang movement activities ang NPA sa AOR ng 10th Infantry Aguila Division sa Davao Region. Inilunsad ang pamunuan ng 25th Infantry Fireball Battalion led by Lieutenant Colonel Michael Aquino ang Katropa Mobile Learning Project. Ito intended para sa mga estudyante sa mga far-flung communities. Ang kanilang KM250 military truck na subok na sa mga rough terrain na dating gamit sa combat operation, pagtransport ng mga supplies, paghahatid sundo ng mga sundalo, na subok na rin sa mga pang-aatake ng mga komunista, ay ginawa nilang mobile classroom na may makukulay na disenyo na mga educational materials at tinutungo nila ang mga far-flung communities na dating kontrolado ng mga revolusyonaryong armadong grupo sa Davao de Oro region at nagiging kabahagi sila sa pagtuturo sa mga eskwelahan doon. Dalawa sa mga tinungo ng grupo ay ang Piasusuan Elementary School sa Barangay Napnapan at Boringot Elementary School, pawang sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro, na labis namang ikinamangha at pinapurihan ni Head Teacher Eugene Nacion. Ang inisyatibong ito na sa unang pagkakataon umano ay na-witness niya ang ganitong uri ng aktibidad ng Philippine Army. Ang lahat ng mga pangkapayapaang inisyatibo ng iba't ibang units sa Under 10th Infantry Aguila Division simula nang ideklara bilang insurgency-free ang Davao Region ay malugod na pinapupurihan at labis na pinasasalamatan ni Acting Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 4 katao naman ang sangkot sa pagbibenta ng matataas na kalibre ng baril arestado sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, Aris 37, Danny. Arestado sa entrapment operation sa uplang paglalansag Omega ang 4 na individual na sangkot sa pagbebenta ng iba't ibang klase ng baril sa Barangay Almasin, Hermosa, Bataan kahapon. Sa ulat ng Bataan CADG, nagkasa sila ng baybas laban sa loose firearms sa pangunguna ni Provincial Chief Bataan CADG Major Carlo Eden Mahinay gamit ay mark money. Nakatuwang sa operasyon ang Hermosa PNP sa pamumuno ni Chief of Police Major Ernesto Isguera at iba pang unit ng PNP sa Bataan. At nang positibong makabili ang nagpanggap na buyer ay dito na nila inaresto ang mga kinilalang suspect na sina Alberto Sicat, 51 anyos, Alejandro Reyes, 56 anyos, na kapwa residente ito ng Barangay Almasin na nasabing bayan, Jeffrey Rodriguez, 29 anyos, at Benny Luteno, 59 anyos, na kapwa residente naman ito ng Pulo, Barangay Kabalutan, Orani, Bataan. Nakuha sa mga naaresto ang isang 12-gauge capture shotgun, isang 12-gauge shooter shotgun, isang 12-gauge Hudson Escort Magnum shotgun, isang improvised caliber 22 rifle, isang caliber 22 Magnum revolver, isang caliber 45 Remington pistol model 1911, isang caliber 9mm Rick Double Eagle model 35 pistol, isang caliber 38 revolver, mga magasin at isang katerbang sari-saring mga bala para sa mga nakumpiskang mga baril at nabawi din ang ginamit na mark money. Matapos silang arestuhin, ipinaalam din sa kanila ang kanilang mga karapatan o Miranda Doctrine rights. Ang mga inaresto at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bataan CADG Office para sa paghanda ng kasong kriminal na isasampa sa kanila sa Provincial Prosecutor Office RA 10591. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilag, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo,
Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas. Salamat Danny, may paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikio Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Singgan. At syempre sa mga taga Dagupan. 80 PDL sa Dagupan City Jail nagtapos naman ng elementary at junior high school. Congratulations! Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38 Freddy. Isang makabuluhang programang isinagawa sa Bureau of Jail Management and Penology o BJNP Dagupan City. Ito yung pagtatapos ng 80 mga person deprived with liberty o PDL sa kanilang elementary at junior high school education. Pinangunahan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez bilang guest of honor and speaker ng naturang seremonya sa pagtatapos ng mga PDLs. 44 na kalalakihan at 11 mga kababaihan naman ang nagtapos sa kanilang junior high school. 6 na kababaihan ang nagtapos sa elementary at 16 na kalalakihan ang nagtapos din sa elementary. Sa kanyang mensahe, inahayag ni Mayor Belen na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng mga PDLs upang magkaroon sila ng access edukasyon para makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Nagpasalamat naman si City Jail Warden Jail Superintendent Roque Constantino Sison sa alkalde sa tulong at suporta nito sa BGNP. Ang pagtatapos ng mga PDL sa ipinatupad ng Alternative Learning System o ALS sa pamumuno ni Dr. Edwin Ferrer, ang focal person ng ALS Dagupan City, at dumalo rin sa programa sila City School Division Superintendent Dr. Rowena Banson at si Jail Superintendent Narcisa Ramirez bilang representative ni BGNP Region 1 Director Jail Senior Superintendent Florante Nisperos. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Samantala, diniklara ang state of calamity sa Nueva Vizcaya matapos naman ng African Swine Fever ang siyam na bayan ng lalawigan. Ayon kay Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito, layo ng pagdedeklara ng state of calamity na magamit ang pondo upang matulungan ang mga magbababoy na naapektuhan ng virus. Umaabot na ng 1,290 na mga baboy mula sa 133 hog farms ang nagpositibo sa ASF, kung saan 280 ang namatay sa sakit at mahigit naman ng 1,000 ang isinailalim sa culling. Ayon kay Christopher Seraspi, tinatayang 20 million pesos na kita ang nawala sa hog industry ng Nueva Vizcaya dahil naman sa ASF. Lola patay naman sa pamamaril sa Lipa City. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RS35 Renz. Patay isang 73 taong gulang na lola matapos na barili ng hindi nakilalang pinaniniwalang hard killer habang sakay ng isang van sa madilim na bahagi ng barangay Malagunlong sa lungsod ng Lipa. Ayon sa ulat ng tanggapan ni Police Lieutenant Colonel Rix Villarreal, hepe ng Lipa City Police Station, kinilalang biktima na si Rosario Abuyo na nasawi habang dinadala sa Lipa Medics Medical Center dahil sa tama ng mga bala sa kanyang dibdib. Lumabas sa investigasyon na nakaupo si Abuyaw sa likod ng passenger seat kasama ang 6 pang kasamahan na sakay ng inupahang Toyota van na minamaneho ng isang Nelson Canovas nang biglang ihinto ng nasabing driver sa sasakyan. Bumaba si Canovas sa van para tingnan ang kanilang mga kasamahan na nakabuntot sa kanila, sakay ng passenger type jeep. Gayunpaman nang buksan nito ang pinto, bigla na lamang dumating ang suspect, sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima. Sakay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Renz at magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din sa mga taga Kalasyaw, Pangasinan. Masarap na puto ho nanggagaling dyan sa bayan ho ng Kalasyaw. Ikinalungkot ng isa o ng mga kongresista, naging pahayag naman ang dating Pangulong Digong Duterte laban sa Kamara de Representantes na sumuporta at nagsalba sa kanyang administrasyon mula naman sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Manix Dalipe, marami sa kanila ngayong miyembro ng 19 Congress ang nanilbihan din sa 18 Congress ng presidente pa ng bansa si Duterte. Ayon kay Dalipe, buong suporta ng Kamara sa dating Pangulo kahit bago pa man tumama ang COVID-19, kaya hindi nila matanggap ang banat nito sa institusyon upang ipagtanggol ang confidential fund ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Nang tanongin sa Dalipe kung ano ang pinagbula ng banat ng dating Pangulo, sinabi nito na posibleng sumama ang loob nito dahil sa pagbabagong ginagawa ngayon ng Kamara
sa pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education na kapwa pinamumunuan ng kanyang anak. Humihirit kasi ang OVP ng 500 million pesos na confidential fund at 150 million pesos naman para sa DepEd sa ilalim ng 2024 national budget. Ang boses umano ng mga Pilipino ang nasunod sa naging desisyon ng Kamara de Representantes na ilipat ang confidential fund ng mga civilian agency. Ayon naman ito kay House Committee on Appropriations Vice Chair at Aklan 2nd District Representative Federico Haresco Jr. Ayon kay Haresco, nakasaad sa konstitusyon ang Kongreso ay mayroong power of the purse at nagsisilbing boses ng mga Pilipino na kinakatawan ng mga ito. Ibinunto pa ni Haresco na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Madalas na dinadaanan ng bagyo kaya't ang paglilipat ng confidential fund para magamit sa mga emergency situation ay hindi lamang naaayon sa saligang batas kundi angkop din sa panahon. Sinabi pa ni Haresco na nababagay din ang confidential fund sa mga security agency ng gobyerno gaya ng Armed Forces of the Philippines at PNP sa halip na ibigay sa Civilian Executive Agency. Nagpahayag din ang pagsuporta ang mga kongresista mula sa Visayas kay Speaker Martin Romualdez sa harap ng mga pag-atake dito dahil sa paglilipat nga ng pondo mula sa Confidential Intelligence Fund. Sa isang joint statement, nagpahayag ng suporta ang 12 kongresista mula sa Cebu at lahat ng 3 kinatawan ng buhol kay Speaker Romualdez na nagpakita umano ng natatanging pamumuno at dedikasyon para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Pinuri din ng mga kongresista si Speaker Romualdez sa pagsusulong nito ng makabuluhang mga panukalang batas na makatutulong sa mga Pilipino. Kasama na dito ang Trabaho para sa Bayan Act, Regional Specialty Centers Act at One Town One Product Act. Nakapirma sa naturang pahayag mula sa Cebu Province, pinangunahan ni Congresswoman Remy Gulyas. Samantala sa panig naman ng Mandawi City ay pumirma si Lollipop One Audition. Palang ganun na. Kasama din si Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ng TUCP. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy! Kailangan pa rin mag-alis ng sapatos sa mga paliparan ng mga pasaherong lilipad patungong Amerika. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, tataan pa kasi ang mapapuntang US sa final screening at panibagong security check bago papasukin sa eroplano. Obligado rin na niyang magtanggal ng sapatos sa mga dadaan sa tinatawag na special canner at yung mga sasalang sa x-ray machine para naman sa iba yung inspeksyon. Required kasi ng US Transportation Security Administration ang pag-alis ng sapatos sa mga biyahero at pinapayuhan ng mga ito na magsuot na lamang ng slip-on shoes sa airport. Ano bang maganda? Ano bang issue dun? Dapat naman talaga para ang pag-alis ng sapatos para ho sa kapakanan ng lahat para masigurong ligtas ang lahat ng mga sasakay sa eroplano. Pagdiriwang ng ika-79 na taon ng Hill 120 ng Dulag Leyte, kasado na. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-79 na taon na Hill 120 celebration sa bayan ng Dulag Leyte. Ayon sa LGU ng Dulag, alas 7 ng umaga mamaya magkakaroon ng thanks sa Enrique Mas. Alas 8 ng umaga naman ang wreath laying ceremony sa Hill 120 kung saan dito unang itinaas ang bandila ng Amerika sa pagdating sa Leyte bago ang Leyte Golf Landing. Pinangunahan ang aktibidad ng ilang World War II veteran o pangungunahan ang aktibidad ng ilang World War II veterans, dignitaries mula sa iba't ibang bansa, mayor, Leyte Governor bilang pagbibigay pugay sa mga World War II veterans. Pagkalas 11:30 naman ang commemorative program sa Barangay San Rafael sa Dulag Leyte. Simple ang selebrasyon na isasagawa sa Barangay San Rafael sa naturang bayan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Tacloban. Samantala, kung kayo po ay medyo parang pagod na pagod, pagkagising ho ninyo, kulang ho kayo sa resistensya. Mukhang kinakailangan ho talaga ninyo ng assistance ng postbiotic. Ano ha? Ayan ha? Tapos yung parang kinakapos ng hininga, mabilis mapagod, kasi wala kang sapat na tulog. Pagharap po pa ng salamin, naku, bigla kang mahisindak na magkakaroon ka ng mga tigyaw at alang glow. Matulog ka kasi ng maaga. Ngayon kung hindi ka makatulog ng maaga dahil maraming iniisip na problema, kinakailangan labanan po ang puyat at stress. Yun sa mga pag-aaral, ang sleep deficiency, puyat at stress, ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya kinakailangan ho natin ng sapat na tulog. Hindi lang ho sapat na tulog, magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Ayan, yan yung kinakailangan. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabio. Ang postbiotic po ay dinevelop at inaral ng mga dalubhasa mula sa Japan at ginawa po naman ng Theoxis Health Ventures ay inilagay ito sa isang kapsula. Yan nga po yung Ultabio capsule, aprobado at rehistrado ng Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor. Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Pero hanapin po ninyo yung pangalang Theoxis Health Ventures. Pwede ho din kayong magtanong, mag-text ng mga concerns ho ninyo sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kinakailangan natin ng sapat na tulog para magkaroon tayo ng sapat na lakas kinabukasan. Ang ating kasangga, Ultabio. Diyan sa Zamboanga City, available po sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy at sa Metro Manila, malapit-lapit na. Magandang umaga, Pilipinas! Finance Secretary Benjamin Jokno sinisi sa paspak na implementasyon ng MIF. Ayon naman ito kay Senator Risa Ontiveros. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpas. Raymond. Kinastigo ni Senator Risa Ontiveros si Secretary Benjamin Jokno ng Department of Finance dahil sa palpak na Maharlika Investment Fund o MIF. Kasunod ito ng suspension ni Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng IRR ng MIF upang masusi pa itong pag-aralan. Ayon kay Hontiveros, hindi nakita ni Jokno ang masamang epekto ng pagkuha ng malaking halaga ng pondo ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para ilagak sa MIF. Dati pa naman itong BSP Governor. 50 bilyong piso ang galing sa Land Bank at 25 bilyon naman mula sa DBP. Matapos mag-contribute sa MIF ay hiniling nilang ma-exempt sa mga regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila nito, isa umanong magandang balita para sa lahat ng Pilipino ang suspension ng MIF. Marami umanong probisyon ng batas ang kailangang pag-aralan at hindi pa tayo handang suportahan ang isang sovereign wealth fund. Narito si Senador Risa Hontiveros. Para sa kaunaw. Bakit walang salita si Risa? Maraming salamat, Raymond. Ay, teka muna, si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas kasama na natin. Ma'am Cathy, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa iyo, Kong Angel. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Oo, massive na daw po ang pamimili ngayon ng palay, hindi lamang ng NFA, kundi ng mga negosyante, mga negosyante ng mga traders. Ano ho? Kaya lang, ang buying yata ho ng NFA, 19 hanggang, kaya na nga magsabi, 19 hanggang 21? Ang nakalagay sa kanilang memo, Sir Angel, ay 19 hanggang 23 pesos per kilo. 19 to 23. Oo, kaya lang, syempre yung 23, yung 19 to 23 ay kailangan clean and dry. Saan hindi talaga kaya ng ating mga magsasaka yung clean and dry dahil sa kawalan ng post-harvest facilities. At the same time ay ang buhay ng ating mga magsasaka, mag-ani yan, ibenta niya para makapagbayad dun sa utang na pinagkakautangan niya sa panahon na siya ay nagtatanim hanggang sa mag-ani. Ma'am Cathy, so kung hindi qualify doon sa 19 to 23 dahil kulang ng linis at kulang ng hindi balansyado yung moisture content, ano ho, saan nila binibenta? Kalakan pa rin naman talaga ang nakakapamili sa palay ng ating mga magsasaka ay yung mga traders na sila yung nagpautang sa kanila sa panahon ng pangangailangan nila sa mga
farm inputs, Kong Angel. Magkano? Tapos, ang kalakaran ay 18 hanggang 20 yung monitoring natin sa mga chapters ng Bantay Bigas ng mga magsasaka. Diyan sa Laguna, umaabot ng 20 yung latest, tapos 19 to 20 ang mas matingkad na pamimili ng palay ng ating mga magsasaka. Okay. So, ayon sa ating mga magsasaka, kapag nabili ng ganyan, ay talagang break-even lang yung kanilang kita. Kaya nga, dapat ang NFA pa rin ang mas makapamili dun sa palay ng ating mga magsasaka sa mataas na presyo na talaga naman kung ano yung ibinebenta ng ating mga magsasaka like freshly harvested, ay bibilhin na nila kasi talaga naman tuwing mag-harvest sila at umulan, kaagad na bababa yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Total sila naman tong may mga drying facilities eh. Tama diba? Kung Angel, ang problema dito kung Angel ay yung batas na RA 11203 na hanggang ngayon ay naririyan, kaya nakatali pa rin yung kamay ng NFA na ang pagbili niya ay para lang sa buffer stocking niya na para sa kalamidad at sa emergencies. So talagang hindi talaga significant volume yung nabibili niya hanggang buffer stocking pa rin yung kanyang role sa ating mga magsasaka. Dito daw po sa may bandang Nueva Ecija, ang pamimili ng mga traders nasa 24, 24. Kung ikaw naman magsasaka, ba't mo naman ibibenta sa NFA? 23 lang yung pinakamataas, 24 na kaagad dun ho sa may piso na kaagad na diferensya. Sana nga, Kong Angel, maging ganun yung presyohan ng palay ng ating mga magsasaka. Nang sa ganun ay makabawi-bawi man lang sila dito sa mga nagdaang taon na talagang napakababang presyo kasabay nung pagbaha ng imported na produktong na bigas ay talagang naisasantabi yung ating lokal na produksyon dito sa mula nung naisabatas itong RA 11203. Kaya tuloy pa rin yung panawagan natin na dapat ibasura yung batas at the same time ay maging significant yung pamimili ng palay ng NFA sa ating mga magsasaka para naman ma-ensure na yung kanilang palay ay mabibili ng tama at sana significant yung kanyang mabili, hindi yung nasa press release lang na mamimili sila pero nakatali pa rin naman sa buffer stocking yung kanilang ibibili. Ma'am Cathy, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat Kong Angel at mabuhay ang inyong programa. Si Cathy Sabilio ng Bantay Bigas. Sa totoo lang ho, sususugan ko ho yung sinasabi ni Ma'am Cathy na mukhang drawing lang yung sinasabi ng NFA. Kasi nga naman, hindi naman nila bibilhin kung halimbawa hindi umabot doon sa moisture content na hinahabol ho nila. No, ha? Paano naman ho magbebenta sa kanila yung mga maliliit na mga nagtatanim ho ng palay, wala nga ho silang sapat na drying facilities. Kaya ang nangyayari, nabebenta pa rin ho sa mga traders sa mas murang halaga dahil sila ho yung bibili. Ayaw bilhin ng NFA di ba? Ayaw bilhin di doon ho sila sa trader magbebenta. At ang malungkot pa, doon ho sa ibang mga lugar na maganda din naman ho yung pagkakatuyo, 44 ang bili ho ng mga traders. Kung maganda yung tuyo mo, nag-invest ka ng mas madagdag na pondo para tumaas-taas yung benta mo, ba't ka naman magbibenta sa 43? Sana flexible po, di ba? Dapat responsive ito pong NFA sa galawan ho ng kalakalan o ng bentahan ng palay. Umaga Pilipinas. Ay, mag-showbiz na lang nga muna tayo. Mabuti pa si Pio Magalona. Deadma doon sa nagpapakilalang naanakan daw ng kanyang namayapang mister, ang master rapper na si Francis Magalona. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie? Hindi sinasagot ng asawa ni Francis Magalona na si Pia Magalona ang mga mensaheng ipinapadala sa kanya ng mga reporters. Alam niyang itatanong lang sa kanya at hihingan siya ng pahayag kaugnay sa paglabas nitong dating flight attendant na si Abigail Rai at ang anak nitong si Abigail Francesca na sinasabi niyang si Francis ang ama. Lumabas ito sa YouTube channel ng Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo at nagtrending pa rin ito sa X hanggang sa ngayon dahil nga sa pasabog nitong si Abigail na si Francis di umano
ang ama ng 15-year-old daughter nito. Naalala ko rin noong ginawa namin sa showbiz-oriented talk show naming Star Talk itong interview kay Abigail, pero hindi inalaw ni Pia Magalona na i-air iyon. Obvious na hindi niya nagustuhan ang ginawa naming kwento. Pero ang sabi naman itong si Abigail ay wala raw silang hinahabol na suporta para sa kanyang anak at kung ano pa man. Okay na raw siyang nailabas na raw niya ang kanyang kwento at ipakita sa buong mundo na nag-i-exist daw siya at ang sinasabi niyang anak nila ng namayapang master rapper na si Francis Magalona. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Pero kahawig ni Francis M. Yung dalagita. Sabi niya nga, 15 years na kaming nanahimik. 2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Huwag natin kalimutan, nandyan ho naman ang magandang alok sa atin ng Westchester Realty sa kanilang mga proyekto dyan po sa Central Luzon. Ang inyong gagawin lamang, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555, 0947-434-5555 para matupad po ang ating pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede kang maglipat bahay agad pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan 7 days after ng release ho nung take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At hindi nyo na kailangan pa na mag-intay ng matagal. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili, baka hindi kayo magpapareserba, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Diba? So bago ng bahay mo, bago pang kotse mo ngayong Pasko. Ulitin natin, 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang kagandahan ho nito, ang township po ay nasa loob po ng isang area kung saan nando na ang munisipyo, ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke at iba pang mga serbisyo maliban lamang sa ospital. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-alas 5 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At doon sa mga nagtatanong, obra bang kumain ng tsokolate pagka umaga? O naman, basta wag lang hong para sobra-sobra, no? Basta dark chocolate, lalong-lalo na dahil yan po ay immune booster. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, nagkaroon ng akses sa mga magagandang planting material ng kakao galing Davao at yan po ang itinanim nila sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na. Ayan. Meron po silang pinoproduce na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung mga variants, pwede ho ninyo i-check online sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino nga bang magmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga magsasaka, kundi ang mga mamamayang Pilipino. Pagka bumibili daw po tayo ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang mga MSMEs, pinalalakas natin eventually ang ekonomiya ng ating bansa. Tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Alas 5 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Inako ng nagpakilalang Diablox sa Phantom ang serye ng cyber attack sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa recorded video message sa X, inamin ng Diablox Phantom na siya ang nag-hack sa website ng PNP, PSA at DOST sabay ng I am sorry sa mga naapektuhang sektor. Sinabi niyang passion niya lamang ang pag-hack ng mga website ng pamahalaan at walang nagsusulsul daw sa kanya.
Ayon pa kay Joblox Phantom, buburahin niya mga datos ng kanyang ninakaw at wala siyang balak na ibenta ang mga ito. Kinumpirma naman ng spokesperson ng Department of the Interior and Department of Information and Communication Technology, si Asek Alboy Paraiso, na aware sila kay Joblox at iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang tunay na pagkakakilanlan nito. Magandang gabi sa lahat. Pala si Joblox Phantom ang nasa likod sa panghack ng PSA, PNP, Clark International Airport at DOST Portal. Wala pa akong balak ibenta ang data ang hawak ko. Maasahan po ninyo na buburahin ko po ang data na hawak ko. Pagkatapos po ng insidente ito ay wala na pong Joblox Phantom ang mabubuhay sa cyberspace. Nasa 13 milyon hanggang 20 milyong katao naman ang nakuna ng personal na mga datos sa ransomware attack ng PhilHealth kamakailan. Ayon kay PhilHealth Data Privacy Officer Nerissa Santiago, karamihan sa mga ito ay mga indirect contributor na karaniway senior citizen at mga indigent. Nakompromiso sa hacking incident ang datos sa mga miyembro ng PhilHealth. Nakuha kanilang pangalan, PhilHealth identification, cellphone number at ang address. Inaaral pa ng PhilHealth kung paano maabisuhan ang mga apektadong miyembro gaya ng posibleng pagbuo ng online portal. Itinanggi naman ng PhilHealth na inside job ang hacking ng Medusa ransomware. Pumasok na ang Philippine Coconut Authority sa iligal na pamumutol ng mahigit 1,000 puno ng nyug sa bayan ng San Narciso, Quezon para sa pagpapatayo ng isang resort complex. Ayon sa PCA, partikular na kay Administrator Bernie Cruz, hindi nila binigyan ng permit o environmental compliance certificate ng galing po sa DNR itong si Ryan Go ng Amihan Cove Resort and Residences para putulin ang mga puno ng nyug sa Barangay Rizal. Kasadong sampahan ng mga barangay official sa lugar si Go at mga kasamahan matapos na ituloy ang pamumutol ng puno kahit na walang basbas mula po sa Philippine Coconut Authority. Partikular na maghahagla ng kaso sina Barangay Captain Resel Mission, Kagawad Ililbert Rementilia, Simprosa Karabot, Ryan Mendua, Treasurer Risa Malapre at Sangguniang Kabataan Joan Mendua. Una ng pinayuhan ng Sangguniang Barangay ang grupo ni Go na kumuha muna ng permit mula sa Philippine Coconut Authority at nangako pa itong makikipag-ugnayan din sa ahensya. Isang kinatawa naman mula sa Barangay Rizal, isang residente pa ng Barangay Rizal na naperwisyo din ang kabuhayan matapos mabagsakan ng pinutol na puno ang kanyang bangkang pangisda. Kaya lang bukod sa mga puno pala ng nyug na mahigit 1,000 at walang cutting permit, abay namutol din ng mga bakawan itong grupo po nitong si Ginoong Ryan Go. Mr. Go, meron kaakibat na kulong yan pong inyong ginawang pamumutol ng mga puno ng walang permiso mula po sa Philippine Coconut Authority. Bakit kaya ang lakas ng loob nitong mamang ito? Sino bang sinasandalan nitong hinayupak na ito? Magandang umaga, Pilipinas! Bumagal naman ang ekonomiya ng China matapos humina ang global demand sa export at paglubog ng kanilang property sector. Lumago lang ng 4.9% ang ekonomiya ng China mula Hulyo hanggang Setyembre mula sa dating 6.3%. Ayon sa International Monetary Fund, maapektuhan ng economic slowdown ng China ay ang mga African oil exporter. Ang China ang tinuturing na significant export partner ng Sub-Saharan Africa. Pinapayuhan din ng IMF ang Sub-Saharan Africa countries na i-adapt pa at maganda na para sa mababang import demand at mahinang economic engagement mula sa China. Naku, namang problema na nga po ang Africa dahil sa pagbabanta po ng climate change. Magsasalpak naman ang Beijing ng mahigit $100 billion para pontuhan ang kanilang Belt and Road Initiative, ang global infrastructure development strategy ng Chinese government. Ayon kay Chinese President Xi Jinping, nakatinta na ang kanilang gobyerno ng mahigit $3 trilyong na kontrata sa buong mundo. Sinabi pa ni Xi na magpapautang ang China Development Bank at Export-Import Bank ng karagdagang $100 billion para sa nasabing inisyatiba. Balak naman ang ilang kumpanya ng China na magnegosyo pa rin sa Pilipinas
Ayon sa Board of Investment, ipinahayag ng may ito ang interes sa ginanap na pulong sa pagitan ng Jiangsu firms at Field Trade and Investment officials. Nagkasundo man ang dalawang panig na palawakin pa ang bilateral trade partnership batay sa kasalukuyang demand and supply capabilities ng bansa. Kabilang sa pinag-aaralan ng investment opportunities ay sa linya ng renewable energy, automotive, EV battery manufacturing at electronics manufacturing industries. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Toyota City sa Japan. Magandang umaga, Pilipinas! Tulong pinansyal sa pamilya ng 3 OFW na nasawi sa Israel ipinagkaloob ni Speaker Romualdez. Detalye mula kay Manang Milky Rigunan, Aris Suel. Manang Milky. Personal na nakiramay si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ni Paul Castelvi, ang Pinoy caregiver na namatay sa Israel. Ibinigay ni Romualdez ang cash assistance na 500,000 pesos sa pagpunta nito sa Pampanga para makiramay sa pamilya ni Castelvi. Nagtungo naman ang staff ni Romualdez sa pamilya ng 2 pang OFW na namatay sa Israel. Sila ay sina Loretta Aracle ng Negros Occidental at Angeline Aguirre ng Pangasinan. Pinagkalooban din ng kanilang pamilya ng tig-1 milyong pisong cash assistance mula sa tanggapan ni Romualdez at sa may bahay nito na si Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List. Ipinarating din ni Romualdez sa pamilya ng 3 Pinoy na nasawi dahil sa Israel-Hamas conflict na ginagawa ng gobyerno ang paraan para makabalik ng ligtas ang iba pang mga kababayan natin na nasa Israel. Una rito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hinintay lamang ng gobyerno na mabuksan ang humanitarian corridor sa Rafah border para ligtas na maripatriate ang 100 Filipinos na nasa Gaza pati na ang mga 13 napaslang na OFWs. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Ano man po mga lakad ho ninyo ngayon, pagbaunin yung mga mahal sa buhay ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong gamitin. Ipabaon sa kanila bilang panlaban sa mga mikrobyo, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kwadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Irusin, Sorsogon. Teka muna ha. Meron pong mangyayaring financial fitness fair. Ang alam nating fitness yung pang papasexy lang. Ano, ha? Pero meron pong financial fitness fair na itinataguyod po ang pamahalaan katuwang ang Philippine Trade Training Center ng DTI. Kasama na natin sa Executive Director Nelly Diliera. Director, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sir Angel. Magandang Ayan. aga natin. Oo. Kumusta na kayo? Ma'am. Hello, ma'am. Teka, naghahang yung linya ni Director Nelly. Ano, ito po ay gaganapin October 24 and 25. Ano? Malaman lang na ho natin yung significance. Ano, ha? Teka, balikan na natin si Director Nelly. Director Nelly, okay na kayo? Yan, okay. Ito haba ninyo? Malinaw na. Ayan, oo. So, ano ho ang objective nito pong fitness fair na ito? Financial fitness fair. Okay, tama po yung sinasabi ninyo. Fitness, usually nakikita lang natin siya sa wellness, inaayos. Pero ito, ginawa namin itong fitness fair, financial fitness fair, dahil alam natin marami sa ating mga enterprises nga ngayon, kinakailangan rin talaga ng ayusin yung financial aspect. Napapakinggan natin palagi yung assistance sa training na binibigay sa mga e-commerce, marketing. Pero nalilimutan ng mga enterprises natin minsan yung kakahalagahan, significance nga nitong financial aspect. So paano yung pagbaba?
di ba? Kasama na din yung insurance para sa life, para sa business nila. Kasama na rin din yung planning, pati yung pag-uutang at nila i-manage yung kanilang. Okay, so who's joining the fair? Sino ho ang inaasahan nating lalahok dito ho sa fair na ito, Direktor? Direktor? Nako, maganda yung programa, signal naman pangit. Hey, bakit ganun yung ating mga telco? Napakaganda ho talaga ng serbisyo nila. Oo, naghahang sa kalagitnaan ho ng pag-uusap ho natin. Magana. Ayan, Director Nelly, okay na kayo? Yan, putol pa rin ba? Okay, go ahead. Sige nga, magko-commercial muna ako para mas maayos ho yung ating talakayan dahil baka sa halip na matuwa ho yung mga nakikinig at mga nanonood sa atin dahil tutulungan sila ng programa para gumanda ho yung kanilang financial fitness, lalong mabuwisit, Maganda umaga, Pilipinas! Ng MIF. Ayon kay Salceda, ipatutupad pa rin naman ang Maharlika Investment Fund matapos dumaan sa iba yung pagsusuri ng Pangulo ang implementing rules and regulations ng MIF. Sinabi naman ni Aresco na tama ang desisyon ng Pangulong BBM dahil hindi biro-biro ang pondo ng taong bayan, kaya hindi rin dapat na bara-bara ang pagdiskarte dito ng gobyerno. Pinasalamatan naman ni Senator Escudero ang Pangulo sa pagtugon sa mga posibleng issue na nagmumula sa implementing rules and regulation, pati na rin ang layunin ng MIF na pangmatagalan. Balikan natin ngayon ang Financial Fitness Fair. Ayan, na itinataguyod po ng the Philippine Trade and Training Center ng DTI. Balikan natin sa Executive Director Nelly Deliera. Director. Good morning Angel. I hope yung signal natin mas maayos na ngayon. Good morning po ulit. Okay, financial fitness ang ating pinag-uusapan. Who's joining us? Bukod ho sa mga local investors ho natin, mga financial experts, sino ho po pwede pang sumama? Okay, kasama po natin dito actually mayroon tayong kapartner ngayon sa Singapore. Wow. Para gumabay ho sa atin, Director? Wala na ba talaga tayong pag-asa dito sa ating wala na pag-asa. Sige nga, baka pwedeng ibang linya na lang, Importante. Business. Teka, Director Nelly, mukhang talagang hindi uubra yung signal natin, putol-putol. Maganda umaga, Pilipinas! Para maganda ho ang ating umaga, dapat maganda rin ho ang ating gising. Yan. Dapat ho, meron ho tayong ultabayo. Para kahit napangit na signal, hindi mainit ang ating ulo. Pagod ka ba? Kauumpisa pa lamang ng araw, gising ka pero gusto mong matulog uli dahil kulang ka ng energy. Ayan. May kinakausap ka sa opisina o kaya kliyente pero wala ka sa focus. Tapos pagharap mo pa sa salamin, pagkagising, para kang gaganahan kung ikaw may mga tigidig, kulang ng glow. Ayan. Epekto po yan ng puyat at stress. Sa pag-aaral po na madalubhasa, ang sleep deficiency o puyat at stress ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity at poor sexual performance, gayon din ang depression. Puyat din daw po ang dahilan kung bakit yung mga medyo may edad na bigla na lang bumabagsak, nawawala ng balance. Kinakailangan natin ng sapat na tulog. Hindi lang po sapat na tulog, kundi magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. At dyan tutulong sa atin ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, ito nga pong Ultabio. Ang postbiotic po ay tinuklas at tinaral ng mga dalubhasa sa Japan at nang ginawa naman ng Theoxis Health Ventures ay ginawa itong capsulized. Rehistrado sa Food and Drug Administration at aprobado po ng FDA. Ito rin po ay rekomendado ng mga doktor. Available sa Lazada, Shopee at TikTok. Para po sa karagdagang mga impormasyon at mga katanungan po ninyo, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kailangan ho natin ang kaagapay. Ang kasangga ho natin dyan ay ang Ultabio. Dahil sa Ultabio, magiging masigla ang gising mo. Available po sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at sa Pasmed Pharmacy naman sa San Pedro, Laguna. Maganda umaga, Pilipinas! Let me try again. Subukan natin ulit kung maganda ng signal ni Director Nelly Deliera. Director Nelly? Director Nelly? Baka? Ay, akala ko lalong nawala. Director Nelly?
Yes. And Ayan. then nandiyan ba? Yan. Malinaw na. Hindi, kasi yung pinag-uusapan nga natin, magandang maintindihan ito parang yung sa Maharlika Investment Fund. Dahil financial fitness ang ating pinag-uusapan. So we have partners from Singapore para isulong ang programa. Yes, may partners tayo. Actually, ilang partners din naman nila based dito sa Philippines and even international. Kasi ito yung paghahandang ginagawa natin para sa mga enterprises na pumunta ng export cross-border. Kasi naman, Angel, pag sinabi natin ngayong magpo-promote ka ng produkto mo, gagamitin mo yung mga social media or gagamitin mo yung mga nabasa na sa internet na automatically ang produkto natin exposed hindi lang sa Pilipinas but sa ibang bansa. Kaya ito yung gusto nating tulong doon sa ating mga enterprises once they're promoting their product para pati yung financial aspect, pagpaplano, kung paano nila gastusin yung pera, kumuha ng insurance para sa kanilang negosyo, pati na rin yung mga international banks, pag-open ng mga bangko sa international at kung paano nila madadala yung mga produkto nila sa ibang bansa, covered natin dito sa programang ito. That's why ang tawag talaga natin dito fitness. Dahil isa pa dito, nakakalimutan minsan ng ating mga enterprises yung kahalagahan ng financial literacy sa kanilang negosyo. So kaya minsan napapasok lang natin o nabibigyan ng attention yung marketing, 'di ba, yung e-commerce, pero nalilimutan nila pag nakautang sila, paano nila i-manage yung pagbabayad ng utang. Pag meron silang income, Ma'am Nelly. Yun nga ba sinasabi ko eh. Oo. Baka po pwede bukas sa mag-studio guest na lang si Director Nelly para mas maintindihan natin dahil putol-putol ho talaga yung signal. Nasa Singapore ba si Ma'am Nelly? Ma'am Nelly, nasa Singapore ka? Nasa Pilipinas na? Wala. Hindi talaga natin ma-access. So, anyway, magandang umaga kay GM Wick Biloso ng GSIS. Naku, matutuwa si PGM Wick Biloso pag ganito mga pinag-uusapan insurance, government social fund, maganda ho yung mga programang nakahanay po sa GSIS. Maganda umaga, Pilipinas! At sabi nga po ni Dr. Nelly Diliera, kinakailangan palakasin natin ang ating lokal na ekonomiya at palakasin natin ang ating mga MSMEs. Yan. Kaya tayo hindi yung nagsasawa na tulungan. Ito pong mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na naglalayon isulong o palakasin ang kanilang sektor sa pamamagitan ng pag-introduce ng mga high-value products katulad lamang ng chocolate. Hindi na lang sila nagpo-produce ng cacao beans. Talagang may end product na sila. May finished product na. Yan nga po yung tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerine-chocolate.ph. Marami-raming variants na yung available. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa Copra. Nagtanim sila ng kakao sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon para eventually ay makapag-produce ng sarili nilang brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Malayong hindi lang comparable kundi mas masarap pa doon po sa mga imported na mga tsokolate. Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tulungan natin ang ating pong mga magniniyog, ang ating mga magsasaka na nagtatanim po ng kakao sa pamamagitan po ng pagtangkilik sa kanilang produktong Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Agahan daw ninyo ang pagpiplace ng order para sa pangregalo nyo sa Pasko. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, abangan po ninyo sa Barangay 168 Gagalangin Tondo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo para mamigay ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! DILG nakatutok sa pagtiyak na gawing mapayapa ang campaign period para sa barangay at SK elections. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, Arish Maybal. Good morning, Kuya Angel. Committed ang Department of the Interior and Local Government na siguraduhin magiging malinis, tapat at mapayapa ang pangangampanya ng mga kandidato ng barangay at SK elections. Itong pahayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Sr. kasabay ng pag-arangkada ng campaign period para sa BSKE ngayong araw. Ayon kay Abalos, mananatiling prioridad ang police visibility at nakandang PNP na magpakalat ng mga karagdagang tauhan, partikular na sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern ng COMELEC. Sabi ng kalihim,
Nais ng law enforcement agencies na mapanatiling seguridad at kaligtasan ng publiko at tigilan ang mga karahasang dulot ng mainit na banggaan sa politika. Apila ni Abalos sa publiko, magkaisa para protektahan ang malayang electoral process na isang sagrado at demokratikong karapatan ng mamamayang makapamili ng nais na mamuno sa kanilang komunidad. Samantala sa panig naman ng PNP, aabot sa 187,000 police force ang ipinakalat sa buong bansa ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para bantayan ang pagsisimula ng campaign period ngayong araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Jean Pajardo, ang spokesperson ng PNP. Kasama na natin, Colonel Jean. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo. Oo. So, day 1 ng kampanya ho ngayon. Kumusta ho, ma'am? Umpisa po ngayon, Sir Angel, ng campaign period. Kaya naman po, asahan po na mas marami po tayong police na i-deploy po sa ating mga pangunahing lugar, particularly doon sa mga areas na may mga namomonitor po tayo na may mga intense political rivalry. Lalong-lalo na po doon sa mga itinatag po nating mga COMELEC checkpoint ay mas lalo po tayo mag-iintent. So sa nakalipas na magdamag, okay naman ho? Wala tayong napapabalitang harassment o mga election-related na mga kaso? Sa ngayon, sir, ay nag-aantay tayo ng mga report galing sa ating mga field units. Wala pa naman po tayong naitatala na any untoward incidents. Pero sa ating mga recorded incidents po ay patuloy po natin itong minomonitor at iniimbestigahan po. Oo. Yun daw pong pamamaril ng isang kagawad dyan sa may Abukay, Bataan, may kinalaman ba yun sa barangay election? Iniimbestigahan pa rin po natin ito, Sir Angelo. As of kahapon po ay meron na po tayong naitala na 88 na insidente, bagamat 18 lamang po yung validated na election-related incidents po dyan sa mga nasabing na incidents po. Okay. So, chances are hindi naman talaga may kinalaman sa eleksyon? It's too early, Sir Angel, na mag-conclude po tayo dahil bibigyan po natin ng 10 araw from the reported incident po. May tinatatag po tayong validation committee para i-determine po kung ito po ba ay election-related incidents o hindi po. Oo. Pero yung nangyayari dyan ho sa Abra, kumusta? Doon po sa Abra, Sir Angel, alam po natin na talagang mainit ang eleksyon po dyan, lalong-lalo na ngayon po local. Kaya naman po talagang isa yan po yan sa mga binabantayan nating lugar. At inaasahan nga po natin na simula hindi lamang po ngayong araw na ito, kahit yung mga pag-start pa lamang po ng election period ay talagang medyo mainit po dyan sa lugar na yan. Kaya kasama po yan sa mga areas na dadagdagan po natin yung ating police visibility at nagdagdag na rin po tayo ng mga tauhan dyan. Sige, monitoring na lang ho kami. Basta ngayon, mas pinaigting pa yung pagmumonitor ng ating mga checkpoints. Lalong-lalo na dun ho sa mga patuloy matitigas ang ulo, nagbibit-bit ng baril kahit wala naman silang exemption. Ano ha? Yes po, Sir Angel. At asahan niyo po na mas magiging mahigpit po tayo sa pagpapatupad po natin gun ban para nga po medyo bawasan po natin yung mga tinatawag nating risk factor na maaaring maka-influensya po sa nalalapit po nating eleksyon. Colonel Jean Pajardo, maraming salamat. Tawag ho kami uli. Thank you, ma'am. Magandang umaga. Maraming salamat po. Ayan. So sana nga po magtuloy ito pong matiwasay na pagsisimula ho ng campaign period para sa barangay at SK elections. Maganda umaga, Pilipinas! Kasi lumuot ho talaga itong barangay at SK election dahil magkakakilala ho yung tumatakbo eh. Mamigay muna nga tayo ng pera! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alparo mula po sa Gagalangin, Tondo. Sherwin? Yes, Angelo. Nako, napakaswerte natin ngayong umaga dahil dito sa Gagalangin, Tondo talaga namang
ang unang-una nating na-tsempohan na nanonood at nakikinig sa yung programa sa Barangay 168 dito yan sa Gagalangin, Tondo. At ang unang-unang na-tsempohan natin, itong si Tatay. Tatay, pangalan niyo po? Si Leonie Castro po, Congressman. Good morning po. Hey, good morning po, Tatay Leonie. At Tiodi Castro. Oo. Mang Tiodi, dati pa kayo nakikinig ng DCRH? Opo. Tuwing umaga po yan. Earlier than 4, kay Congressman Angelo Palmones na po. Bakit to kaagan yung kung gumising? Ano ba ginagawa ni Tatay Tiodi? Sanay na po, Kong. Ganun. Ganong oras po. Talagang sanayan lang gumising, ano ha? Opo. Anong ginagawa ni Mang Tiodi, Sherwin? Ay, nagpapajabs ng aso kanina. Ay, sa wakas. Ay, salamat, wala ka sa karinderya. Sherwin. Hindi, wala. Nasa kalsada. Nasa kalsada talaga. Okay. Tuwing umaga po yun. Saan ka nakikinig? Sa radyo o sa TV? Sa cellphone. Sa cellphone. Kanyang iniikot yung kanyang alagang aso. Dala-dala ni Tatay Chody kanyang cellphone. At doon sa nagmo-monitor ng mga binabalita sa DCRH. At nagulat kami nung makita namin ang programa mo, yung pinanonood niya. Ayos, sige ho. Ingat ho kayo, ha? Ay, salamat po, Kong. Apo, at saka, yung aso baka mabitawan. Inuwi ko na po. Inuwi muna. 1,000 pesos! Salamat po. Ingat po. Congratulations. At po. Huwag niyong pakinggan yan, late yan. Sige. Sherwin, thank you. Yung sinasagot sa po yung YouTube. At dahil sa inyong matigas pagkinig, meron kayo 1,000 pesos at sa mga nais pang manalo na 1,000 pesos, tumutok lang sa DCRH Malacash promo Ars number 6. Sir Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Busan, South Korea. Oras Umaga, Pilipinas. Ang spokesperson ho naman ng mga magsisibuyas dito po sa Occidental Mindoro. Kasama natin si Ginoong Reynaldo San Jose. Mang Reynaldo, magandang umaga po sa inyo. Mang Reynaldo. Mang Reynaldo, ayan, Mang Reynaldo 1, Mang Reynaldo 2. Ganda talaga ng serbisyo ng mga telco natin, ano ha? Kulang kayo, relax lang, huwag iinit ang ulo, kahit pangit ang signal. Maganda umaga ho sa mga taga Placer Masbate. At saka dyan sa mga suki ho natin sa Isulan Sultan Kudarat. Arayat Pampanga, Mayapaba kay Kayungan. Mang Reynaldo, okay na kayo? Greg, ala pa rin yung signal ni Mang Reynaldo. Isang lalaking wanted naman sa kaso ng stapa, 5 counts ng stapa, arestado sa Malabon. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23, Edwin. May buntaga ko yung jail. Na-aresto ng Malabon na polis ang lalaking wanted dahil sa kasong 5 counts of stapa sa Maynila. Inilaya ito ni Police Colonel J. Baybayan ang suspect na si Michael Mulun ng Barangay Lungos, Malabon. Ay dito sa opisyal ang pagkakaresto sa suspect ay bunga na rin ang pinagting na programa ng PNP na tugisin at panagutin ang sa batas ang mga wanted sa lipunan. Bitbit ng mga tauhan ng Malabon Police ang warrant of arrest na edisyon ni Judge Mariante Pasita Manzano ng Branch Pituan sa Maynila na pirmado nito lamang October 6, 2023 na may inresidentang piyansa pero 36,000 pesos bawat kaso. Lumalabas dito na 5 kaso ang babayaran ng suspect para lamang pansamantalang makalabas sa pitan. Wala pa rin sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH ako sa Aris 23.
Edwin Puke, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Try natin ulit si Ginoong Reynaldo San Jose, ang spokesperson po ng mga Ogsisibuyas dito po sa Occidental Mindoro. Mang Reynaldo? Ala pa rin talaga. Yes, sir. Ayan. Ayun, pumapasok na yung signal ninyo. Mang Reynaldo, nasaan kayo ngayon? Mang Reynaldo, ala talaga. Nasa Mindoro lang yung kausap po natin, pupugak-pugak yung signal. Ano? Pinapurihan ni Senator Christopher Bongo ang 700 graduates naman sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Ormoc at Tacloban sa Leyte. Bilang bahagi ng kanyang suporta, nakipag-ugnayan si Senator Go kay TESDA Provincial Director Bibian Abuebo para pagkalooban ng mga graduates ng iba't ibang mga suporta at mga regalo doon sa mga graduate. Ano? Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng technical and vocational education and training. Ipinahig pa ng senador sa mga TESDA graduates ng skills at knowledge na kanilang natamo ang siyang magiging pundasyon tungo sa matagumpay na pagsisikap sa anumang larangan na kanilang nanaisin. 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Okay na, Greg, kailangan marinig ho natin itong tinig ho ng mga magsisibuyas dyan po sa Mindoro eh. Ala pa. Anyway, para ho naman doon sa mga gustong magkabahay dito po sa Metro Manila, yung bonggang titirahan ho ninyo. Ano, ha? Meron na lamang po natitirang 20 units ang available dito po sa GA Tower 2. Ang GA Tower 2 po ay nasa panulukan ng EDSA at ng Bonnie Avenue. Una na pong naglaan dito ang Westchester Realty ng 300 million pesos para nga po sa renovation at pagpapaganda ng kanilang mga pasilidad. Ang layunin po nila ay makapagbigay po ng affordable luxury with convenience. Kaya ano pang iniintay po ninyo bago magkaubusan at tuluyang maubos o mabili yung 20 units? Makipag-ugnay na kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At dahil nga po sa Berman tayo ngayon, ang offering po nila ay 50,000 pesos all-in down payment. Pwede ka nang naglipat bahay kaagad dahil ready for occupancy na ang mga unit. Pero pinakamaganda, bago ho kayo bumili, due diligence, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo labi palang panalo na. Makita ho ninyo yung mga amenities. Ano, ulitin ho natin, ang numero na pwede nyo tungagan ay 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Magandang umaga, Pilipinas! Ang PhilHealth daw po ay bubuo ng crisis committee. Bakit? Dahil nagkasibakan? Nagkasibakan. Hindi, yung masuri ho yung incompetence ng 7 EXICO members na ipinalilipat ni Secretary Ted Herbosa. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Tatalakayin ngayong araw ng Philippine Health Insurance Corporation ang pagbuo sa isang crisis committee para investigahan ang mga aligasyon laban sa 7 executive committee members nitong ipinatransfer nga ni Health Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Federal Chief Emmanuel Ledesma, sisilipin ng bubuing committee ang sinasabing incompetence ng ilan nitong opisyal dahilan para humirit ng reassignment si Herbosa kahit bawal ang transfer ng government employee sa panahon ng halalan. Inaprubahan ng Commission ng Elections sa sinasabing transfer ni na EVP at COO Eli Dino Santos, acting SPP na Risa Santiago at iba pang SPPs na sina Jovita Aragona, Renato Linciaco, Jose Marito Lentino, Dennis Mas at spokesperson Dr. Ispargas. Ayon kay Ledesma, nagulat at nalungkot sila sa hatol ni Herbosa na siya ring chairperson ng PhilHealth Board maliban kasi sa ransomware attack na dumali sa 13 hanggang 20 milyong miyembro. Puro humano achievement ng kasalukuyang grupo ng EXICOM. Kakasanding itinanggi nila Santos at Santiago ang aligasyon ng incompetence bagamat tiniyak nilang tuloy ang trabaho hanggat walang naibababang order para lisanin nila ang pwesto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Edniel.
Ito ho yung dahilan kung bakit gusto ho nating makausap ito hong mga magsisibuyas dyan po sa Occidental Mindoro. Ang sabi ho nila, sapat na sapat pa ang imbak ng sibuyas natin. Katunayan, marami pa rin daw po yung imported na hindi pa rin ho na ibibenta. Baka naman daw po pwede ngayong November, December, i-hold na muna natin ang pagbili ho na naman ng sibuyas. Maawa naman daw po ang mga taga Department of Agriculture, ang mga taga Bureau of Plant Industry, dito ho sa mga magsisibuyas na inutang lang yung kanilang kapital para ho makapagtanim. Be considerate naman daw po sa kanila, Kawawa ho itong mga magsisibuyas, actually, kung gustuhin na natin talagang mag-improve ang production ho ng sibuyas, uubra ho naman ang problema, mukhang mas may prioridad ho yata talaga imported, sa halip na bigyan ho ng sapat na subsidy ang ating pong mga magsasaka. Ang hinihingi naman ho nila post-harvest facility. Hindi ho ayuda na 5,000, 10,000 na minsanan lang pong ibigay ho sa kanila. Bigyan ho natin sila ng dignidad. Hindi ho sila namamalimos. Gusto ho nilang magtanim. Itigil ho ninyo yung importation. Maganda umaga, Para ho matulungan din natin itong mga magsisibuyas ho natin. Tsaka sa totoo lang, yung sibuyas ho na gawa ng mga Pilipino, mas malasa kaysa doon ho sa mga imported. Malay natin kung ano mga pinaglalagay nila dyan para lumaki yung kanilang mga sibuyas. Di ba? Sa totoo lang, mas maganda ho yung mga sibuyas na tanim ho ng mga Pilipino. Mas malasa. Malalaki nga, wala namang lasa, di ba? Kaya mas ginugusto ho nung mga kababayan ho natin dati, yung tangkilikin yung mga produktong gawang atin. Teka muna, dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog. Ang premyo ngayon ay 4,000. 4,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yan pong isang item na hinahanap natin ay bagay na na-develop sa Taiwan noong pang 1980s pero ngayon ho ay sikat na sikat dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yan ho yung unang item. Yung pangalawang item at saka yung prinsipyo ho ng P6 na ginamit natin dyan, hindi pa ho natin ibinibigay. Pero actually, nahulaan na ho yung unang item at saka yung second item, yung prinsipyo na lang ng P6 ang hindi pa tinatamaan. Para ho sa mga gustong sumagot, ipadala po ninyo inyong mga entry sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sundin ang tamang format ng pagte-text sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Maganda umaga, Pilipinas! May bagong direktor ang Manila Police District at formal nang naupo ito kahapon. Si Police Colonel Arnold Tomas Ibay ang magiging kapalit ni Police Brigadier General Andre Dizon ay nilipat naman sa Campo Crame at magiging acting director ng Retirement and Benefits Administration Services ng PNP. Sa turnover ceremony na diniluhan ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at NCRPO Director Jose Melencio Nartates Jr., nagpasalamat si Dizon sa suporta ng buong MPD personnel sa halos isang taong pananungkulan nito sa pwesto. Nangako naman si Colonel Ibay, congratulations Colonel Ibay sa naipagpapatuloy niya magandang programa ni Dizon sa Manila Police District kabilang na ang mga naging accomplishments nito. Tinawag na naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro na squatter, illegal occupant na ang China sa West Philippine Sea. Ginawa ni Chodoro ang pahayag matapos sabihin ng China na illegal na sinasakop ng Pilipinas ang Pag-asa Island. Eto liit kita na nga, hindi pa makita ng maliwanag na sila ho yung nag-i-encroach dito sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Secretary Gibo, ayaw niyang matawa dahil bastos ito. Pero ilan ba ang naniniwala sa China sa nasabing pag-take over sa naturang bahura? Matatawag niyang illegal occupation kung inuukupan ng Pilipinas ang Hainan Island. Pero ang China ay nasa 200 miles ng ating exclusive economic zone, kaya sila po ang dapat na tawaging squatter. Pabiro pang bumanat ang Defense Secretary na pwede namang mag-apply ang China ng visa at bibigyan naman sila ng Pilipinas. Inikayat naman ng Makabayan Block si Pangulong BBM na makipagtulungan sa International Criminal Court para maimbestigahan ang Duterte War on Drugs.
Nakapaloob ito sa inihaing resolusyon, yung Resolution 1393 ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sinabi ng mga mambabatas na dapat na payagang mag-imbestiga ang ICC dahil umamin na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings. Una nang sinabi ni Marcos na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC matapos nitong ibasura ang apela ng Pilipinas na wag ituloy ang pagsisiyasat sa war on drugs. Pinabibilis na naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy 2023-2027. Sa Memorandum Circular No. 37 na permato ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hinihimok ang mga concerned agencies suportahan ang paglaban ng gobyerno sa money laundering at terrorism financing risk assessment. Nagsusumite ang Anti-Money Laundering Council ng komprehensibong ulat ukol sa estado ng implementasyon ng National Anti-Money Laundering sa Office of the Executive Secretary. Kaya na ng Land Transportation Office na makagawa ng 1 milyong plaka ng sasakyan kada buwan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, araw-araw silang nag-iinspeksyon sa mga stamping planta para matiyak na matutugunan ang backlog sa plaka. Sinabi pa ni Mendoza na kaya nilang magbigay ng 2,000 plaka kada araw kaya wala ng dahilan para maghintay pa ng matagal ang mga car owners. Maganda umaga, Pilipinas! Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Leonardo da Vinci. Ang sabi po ni Leonardo da Vinci, "Nothing strengthens authority so much as silence." Ibig sabihin, kapag ang lahat daw po ay nananatiling tahimik, walang pumupuna sa kamalian ng isang leader, abay baka humantong huyan sa diktadorya. Maganda umaga, Pilipinas!